Anong update kay Enteng? Ang gustong malaman ng taong bayan, Rhea, magpapatuloy ba ang mga pag-ulan at gaano katagal pa? Yes po. So most likely, large parts of northern and central Luzon, expect pa rin po natin over the next few hours yung mga malalakas. So yung latest location niya po as of 7 p.m. po ito, nasa vicinity ng Ilagan, Isabela. Currently, still nasa tropical storm category with maximum sustained winds of 85 kilometers per hour near the center and gustinas na umabot po ng 140 kilometers per hour. Yung direction niya naman po, yung pagkilos niya generally north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. And because of yung effects po nitong Bagyong Enteng, nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 2 and number 1 over large portions of northern and central Luzon. Signal number 2 po tayo over Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, northern portion ng Abra, pati na rin po sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Ifugao, Cagayan including Babuyan Islands, pati na rin sa Isabela, northern portion of Quirino and northern portion of Aurora. Meanwhile, signal number 1 naman po ay nakataas sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion of Pangasinan, pati na rin nalalaming bahagi ng Abra, the rest of Mountain Province, the rest of Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, and the central portion of Aurora, as well as the northeastern portion of Nueva Ecija. Yung areas po nakataas yung tropical cyclone wind signal number 2 and number 1, asahan pa rin po natin yung mga pagbugso, malalakas na pagbugso ng hangin na dala nitong si Bagyong Enteng. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, possible umabot pa rin po ng 200 millimeters na mga pag-ulan, especially yung areas na affected nitong si Bagyong Enteng, more on portions or bahagi po ng northern and central Luzon. Meanwhile, yung habagat naman po is mostly makaka-apekto po sa may southern Luzon area. So included po dyan yung Mimaropa, Calabarzon, dito po sa Metro Manila, possible pa rin po yung malalakas na mga pagbuhos ng ulan. Rhea, let's put this typhoon into context. I mean, comparing it with Bagyong Karina, how strong is this and what is the level of rainfall that we're experiencing now? Because there have been comments saying parang mas mabilis mabaha ngayon kumpara sa Karina. And kung titignan mo, hindi ba comparable yung dalawa dahil hinahatak din nila yung habagat? Yes po. So first off, i-clarify lang po natin na itong mga pag-ulan po ngayon or for the past few days, especially over Metro Manila area, is directly caused po ni Karina. So hindi lang po siya habagat. Dahil mismong yung sentro nitong bagyo is sobrang lapit po sa landmass po natin. Hindi po gaya ni Karina na almost nasa karagatan po siya. And yung main influence po ng mga pag-ulan during that time is dahil lang po sa habagat. So mas mabilis po talaga yung mga pag-ulan na-accumulate mga pag-ulan ngayon dahil isang bagsak po siya, depende po sa pagkilos nitong or mga influences ng rain bands nitong si Bagyong Karina. So malalakas po talaga yung mga pag-ulan, especially based po sa latest data natin na umaabot ng mga torrential or intense to torrential rains yung mga apektadong mga lugar. Okay, Rhea, dati no, si Karina galing siya sa may Gawing Kanluran, sa may western portion. Ito naman galing sa Dagat Pasipiko sa eastern portion. Pero balita namin, laman din ng balita, syempre, may binabantayan kayong isa pang sama ng panahon. What can you tell us about that? Mukhang mabubuo ba ito bilang isang typhoon? For now po, we are not monitoring any other low pressure area, tropical cyclone within and outside PAR. So ang main focus po talaga namin sa ngayon ay itong si Bagyong Enteng at siya po yung nakaka-apekto. And based po sa mga pagtaya po namin, wala po kaming ibang minomonitor besides dito po kay Enteng. Okay, kamusta naman yung mga dams? Wala na mga nagbabadyang umapaw? For now po, titingnan pa rin po natin yung latest na data with regards po sa mga dams natin. At base naman po sa latest, kumbaga na datos po, yung mga levels po natin for now is most likely, yung nasa normal levels naman po at nakikita po natin yung normal high water level, yung iba po halos maaabot na. So lang po tayo sa ngayon kasi mag-aantabay naman po tayo, especially yung mga apektadong mga lugar ng mga areas po na possible na maapektuhan in the event po na magbukas pa tayo mga
Okay, so habagat ang makakaapekto no, sa Metro Manila, sa Mimaropa, Calabarzon at Northern and Central Luzon naman uulanin dahil sa bagyo. Maraming salamat sa update, Pag-asa Weather Forecaster Rhea Torres.